what is your take on new media and versus the traditional media na kinalakihan natin? Marami dun sa mga oldies katulad ko, takot na i-embrace yung bagong platform, yung social media. Kasi parang, iba yan, pangkabataan yan, mababaw yan, ganyan yung iniisip. Ako, hindi ako ganun eh. Parang, I look at social media as just another platform for truth, for stories. If used properly. Yeah. Parang ang sa akin, whether it's TV, it's newspaper, it's radio, podcast, social media, TikTok, whatever, these are all just platforms kung saan tayo pwedeng magkwento ng katotohanan. These are all avenues, platforms kung saan natin pwedeng ipalaganap yung katotohanan. So gamitin natin yung platforms na ito, 'di ba? Huwag nating i-judge yung isang platform, 'di ba? I-judge natin yung mga storyang lumalabas doon sa platform na 'yon. Kaya pag nagtuturo ako sa mga estudyante ko, lagi kong sinasabi sa kanila, yung tinuturo kong basic principles of journalism and storytelling na kinalakihan ko at namana ko pa sa aking magulang, sa aking tatay, nag-a-apply pa rin yan ngayon. Iba lang ang platform, pero the basic principles of journalism should remain the same. Hindi dapat magbago. Yun nga lang, kasi nga, ngayon, lahat tayo may access dun sa, sa media, and everybody is now a content creator. 'Di ba? Right. Merong chaos ng ano ba yung totoo tsaka hindi totoo. 'Di ba? So, kailangan nating i-pollute yung social media with the truth. 'Di ba? Kung sinasabi natin ngayon, ang lumalaganap puro mga Fake news. Oo, fake news, false information, yung ganyan. Eh di, ang palaganapin natin, yung totoo, di ba? Yung totoong, yung katotohanan, yun ang palaganapin natin para makombat natin yung maraming hindi totoo, di ba? Kasinungalingan. At what point in your career, yung nasabi mong, sumakses na ako? Alam mo, Tony, step by the step yan. Diba? Oo. Feel ko ang success kasi dahil kay Jesus. Kala mo hindi ko alam. Step by step. Oo. Hindi, pero alam mo, totoo siya. Si Ninya talaga. Kilala ko si Ninya. Totoo yung sinabi ni Ninya, step by the step yan. Di ba? No, I'm serious. Oo. Totoo yan. Huwag mo kasi masyadong isipin yung talagang sobrang malayong success, di ba? Ako kasi, small wins, success na sa akin yun eh. Just small wins. Ewan ko, siguro sabihin ng ibang tao, ang babaw kasi ng kaligayahan mo, kaya feeling mo successful ka na kaagad, di ba? Pero sa akin, lagi kong hinahanapan ng something to be proud of, yung maliliit na story ang nagagawa ko, di ba? Yung unang beses na nakapagsulat ako ng script para kay Ma'am Jessica Soho, nung ako'y isang researcher. Nagsisimula pa lang. Nagsisimula pa lang ako noon at hindi ako writer. My first big break was I was able to write a script for the Jessica Soho. Big win na sa akin yun. Feeling ko, success na ako noon. Di ba? Kasi, Sumakses na. Oo, feeling ko, sumakses na ako noon. Dahil, ilang beses ka lang ba mabibigyan ng oportunidad na babasahin ni Jessica Soho yung script na sinulat mo? Di ba? Tapos, pagkatapos noon, nung sinabi ni Ma'am Jessica na, marunong ka palang sumulat, sumakses na naman po tayo. Sabi niya, Step by the step ka by na. the step na ako. Dalawang step na kaagad yun, di ba? Di ba? Tapos nung sinabi ng boss na, pwede ka na rin magsulat para kay Mike Enriquez, ganyan. And I used to write for them, kaila Karen Davila. I wrote a script for her also, kay Tita Mel, ganyan. Sabi ko, okay, di ba? So, it's really step by step, di ba? And then before you know it, parang, ay, shucks,
nasa eyewitness na ako. Alam mo yun, parang, oh my gosh, yung show ni Ma'am Jessica dati. Di ba? Parang, shucks, host na rin ako. Oo. Yung gano'n, parang, the first time I saw my face on a billboard, di ba, is a big win. Pero, ang pinaka-big win talaga para sa akin, yung every time may gawin akong story, no matter how big, no matter how small, tapos biglang may mag-i-email sa akin or may tatawag sa akin, tapos sasabihin niya, Cara, paano ko ba matutulungan yung batang feature mo? Yun ang totoong successful para sa akin. Masaya rin ako pag may nagsabi, ang galing mo doon, Cara. Or, ang ganda ng script mo, Cara. Ay, ang ganda ng storya mo. Idol kita. Okay, small win para sa akin yan. Okay yan. Success din para sa akin yan. Pero, sobrang ikinatataba talaga ng puso ko kapag may isang tao nagsabi sa akin, Cara, paano ko matutulungan yung batang yon? Paano ko... can you give me the contact number para mabigyan ko ng kahit kaunting tulong? Bakit successful para sa akin yun? Kasi I was able to send the message across. And what is that message? Diba? Yung storya ng taong yun, nakahipo ng puso ng ibang tao para matulungan yung taong fini-feature natin. Eh di ba yun naman ang mission natin as media people? Itulay yung mga taong kailangan tulungan sa mga taong may kakayahang tumulong. Pag nagawa mo yung tulay na iyon, I think that's a big win. I think success for a storyteller is success not for yourself. Yes, it's nice to feel good kapag you're praised for your work, but the feeling is so much more fulfilling kapag yung storya mo ay nagbunga ng pagbabago. I think yun yung best reward and success for a storyteller. You are a seafarer's wife. Ang aking asawa. Yun na nga. Ano ang challenges sa pagiging isang may bahay ng seafarer? Obvious, di ba? Yung sinasabi nila na malayo sa pamilya, yung ganyan. Pero kasi, yun nga ayoko kasing magpa-victim. Ayokong masyadong malungkot sa sitwasyon namin. So, hinahanapan ko ng kaligayahan at benefit yung sitwasyon namin ngayon ng aking minamahal na asawa. 'Di ba? Si Mahal. Ang saya kayang maging asawa ng seafarer. Ang saya! Eto, explain ko sa inyo. Explain ko sa inyo. Aminin natin, 'di ba? Nagkakasawaan din tayo, no? 'Di ba? Ito na naman tayo, Cara. Hindi. Araw-araw mo kasama yung asawa mo. Aminin natin, may mga times na maiirita ka na sa pagmumukha ng asawa mo, 'di ba? Tsaka, 'di ba? Kami, tingnan mo kami. Magkikita kami, 'di ba? In love. Pagkatapos siguro ng mga 3 buwan, 4 na buwan, medyo nag-aaway-away na kayo ng konti. Aalis na siya. Babarko na, 'di ba? Mamimiss mo ngayon. Tapos di syempre, mahal. Pag-uwi, honeymoon ulit, 'di ba? 'Di ba? Parang kayong ulit, 'di ba? Bago magjowa, 'di ba? 'Di ba? Parang 'di ba? Tapos 'di ba, yung pupunta na susundo ka sa airport, 'di ba? Diba? Kakanta na naman nung And I wanna hold you just like before. Pak! 'di ba? Na naman, 'di ba? Tapos eto na, ang saya nyo na naman, 'di ba? By the time naiinis ka na naman sa kanya, ayun, nasa ibang bansa na naman. Basta magpadala ka na lang, magpadala. Ito yung binigay sa amin ng mundo, ito yung binigay sa amin ng Panginoon. Binigyan ng talento yung asawa kong umawit, tapos ang audience niya ay nasa ibang bansa. So, kailangan mong tanggapin yun. 'Di ba? Kailangan mong tanggapin yun na may mga times na nasa barko yung asawa mo, okay lang yan, babalik din naman yan. At saka alam mo, Tony, parang pakiramdam ko, lalo ngang tumatag yung relationship namin dahil magkahiwalay kami. Kasi lalo kong na-prove na
grabe, kahit hindi mo siya nahahawakan, kahit hindi kayo magkalapit, pwede kayong umibig. 'Di ba? Tapos yung sinasabi nila na, ay, mahirap maging asawa ng seaman kasi mga seaman loloko yan. Nasa ano lang yan, nasa tao lang po yan. 'Di ba? Nasa tao lang po yan. At saka yung technology ngayon, no, Cara? I think yun yung difference now, no? Ngayon, meron ng technology, pwede na kayong mag-video call, no? Unlike yung Correct. before. Pero marami rin namang nanluloko kahit nakaka-video call. 'Di ba? Pero still, at least, mas nakakausap mo na ng real time. Hindi ka tulad Yan na nga, di ba? Katabi mo na nga nakakalusot Nakakaliwa ka pa rin, di ba? Wala yan sa wala yan sa trabaho, wala yan sa distance, nasa tao yan, di ba? Swerte ako kasi loyal ang aking asawa. And we trust each other. Mahal. Yun. Hindi, talaga, feeling ko mas matatag yung relationship namin because merong ganong klaseng challenge na magkahiwalay kami. Tsaka, masaya pag umuwi siya. Mahal. Masaya pag umuwi. Alam yan ng mga seafarers' wives. Ano pa ang hanap ng puso mo? Kung sa sarili ko, parang pakiramdam ko, nabigay na ng Panginoon lahat ng hinahanap ng puso ko. Meron akong mabuting asawa, mapagmahal na asawa, meron akong mabuti at mapagmahal at hinahangaan kong anak, may maganda akong pamilya, yung talento na binigay sa akin ng Panginoon ay nagagamit ko naman, may mga mabubuti akong kaibigan. So, wala na akong mahihiling pa for myself. So, kung humihiling man ako, hinihiling ko na lang yung para sa iba. Sana wala nang batang dapat magtrabaho para lang makapag-aral sila. Sana wala nang babaeng kailangang maabuso para lang ma-achieve niya yung kanyang mga pangarap. 'Di ba? Sana wala nang batang babae na hahadlangan yung kanilang edukasyon kasi babae lang sila. 'Di ba? Sana lahat ng bata makakuha ng edukasyon at maabot nila yung mga pangarap nila ng walang hadlang. Yun ang pinagdarasal ko at hinahangad ng puso ko. Pak! Ganun. And world peace. Eto na lang, lastly, Cara, message to the global Pinoys na sumusuporta sa'yo sa lahat ng programa mo sa GMA Pinoy TV. Maraming salamat po sa lahat ng global Pinoys. Naku, sobrang nahahumble po ako na talagang sinusuportahan niyo kami at yung aking mga programa. I'm really, truly humbled. Bakit po? Kasi bilib na bilib po talaga ako sa inyo. Maraming salamat po sa inyong sakripisyo, maraming salamat po sa inyong talento, at maraming salamat po sa inyong malasakit sa bayan. Thank you very much for being such an inspiration for all Filipinos. Maraming salamat, Miss Cara David. Patuloy ka pang magsulat, magkwento, at sana mas marami ka pang matulungan because your stories really do make a difference. Maraming salamat, Tony. Thank you. Sana Thank you. sumakses tayong lahat.